Hi, my name is Shay, and welcome to another episode of In Their Shoes. Today, we have the president of G-Wave, an organization in the Philippines dedicated to ending gender-based violence and promoting gender equality. Our guest for today is not only a passionate advocate for this cause, but also a lecturer and commentator of a church. In this episode, she'll be expressing her thoughts about the possibility of having divorce law in the Philippines, a topic that continues to spark debate in a country where legal separation and annulment exist, but divorce remains prohibited. Ate kay mura magug sa kultura sa Pinoy kay pasagdiin na sila din ha, di ba? Bisan gapatay na din ha. Pag ganahay na nagtabangan pasagdiin na sila kay kanang pangpamilya na siya nga dili naman na siya pwede karon. So nga na. Pero wala pag yun kaayo siya gi pangusgan gipangusgan sa gobyerno nga mauni kanang muni ato ang rules ano gani ana. So wala murag behind ra gyapon taga kasi gira gyapon tag kapit sa kanaganing kultura nato ng bulok nga kultura and bulok nga kuan kanang panghuna-huna, di ba, na may mga workshops, na may mga trainings kami ni Tintin nga ipanghatag lisod kay i-change ang mindset kay munay naka-inculcate sa ilahang mind nga mauni kanang dili sila open nga bisan kuan bisan abused na sila bisan unsa na naka-abuse pero di gyud nimo maabli ilang huna-huna kay ato believe ra gyapon sila mura gyapon lang gituhan ang kana ra gyapon mga bulok nga kuan na for example kanang murag halos everyday na sila gaaway and kanang ang violence grabe na kaayo pero igo ra gyapon mingon ra gyapon nga ay dili kay mo man ni akong cross nahala sige pas anay mong cross diba kana ingana ba mo man imong cross mo man imong gisudlan aw di ang guantaha murag ingana nga dapat dili kani pero ingana so lisod siya for me lang ha ang Filipinos man gud kay murag natay nice nga laws daghan kay tag mga laws pero lang pwede ba ignorante ta sa atong law kay wala di ganita di ba kanang pinakakuan nga example is bawal ta magsunog pero magsunog ra gihapon ta magdaob ra gihapon ta so kana nga fact lang so kung naaman gud tay divorce law nice man pud siya nice jud siya kaayo kay para sa katong mga kanang na abused nga mga women or men naaman pud daghan kana dapat dili na jud siya kay toxic niya ang cycle sige lang balik-balik niya maka-affect na siya sa mga bata so kuan lang siya kanang no kay tungod ma-abuse na ang dili nato magamit og insakto ang kana nga law basin ba for example murag dulaan na lang gani nato but we know nga marriage is a sacred covenant between God and the couple pero maabot siya sa point nga mabot siya sa panahon nga mabinuangan na lang like karon sige minyo ta and then in the afternoon ay di na ko ganahan nimo divorce na lang ta murag ingana gani so muna siya kung murag worried ko dirang dapita or muna siya akong fear pud na madulaan na lang ang law ug ang marriage sayon na lang easy na lang nila mo decide di ba unlike sa ato karon kay medyo gani sa among generation murag dili ing anak ka lisod nga mo decide ka nga magminyo ka kay di ba if mamabdos ka ay sige paminyo na ni dayon ing anak no murag pero sa future generation I think paspas na lang nga pagkaron murag isang linggong pag-ibig ba na diretso na din ay dili ko ganahan nimo marag something ing ana more jud na siya nga akong kanang worries and fears na mahitabo. I don't think the government is really doing their best even to save the kanang marriages. Wala man sila kay gibuhat. Wala kay sila gibuhat para nako. Even the kanang sa di ba natay DSWD and all pero based on experience
lahi siya. Lahi siya. Kay di ba naman mi dira sa NGO, lahi jud siya kayo. Kanang bang murabag naa sila to help pero taphaw ba bisan na ana ang law gani taphaw ra jud siya taphaw. So makayon ko na wala ra kayo gibuhat ang government para ana dayon kaning sa divorce law. I don't know unsay mabuhat pud nila in the future, pero abusive relationship, abusive kuan saan ba na siya, yeah, abusive kuan partners sa ang ground niya is really kanang gender based kuan violence jud siya. Naano siya dako nga impact sa children itself. Sa couple wala lang, pero sa children naa jud siya. Like sa ako nga sa mua isa ra man among anak, so although friends rami sa iyang papa, pero na siya impact kay sometimes wala na siya respect sa iyang father, and tungod bulag dugay naming diba 10 years naming nga kuan, so na siya dako siyang impact kay lahi ang iyang pagdisiplin, lahi pud akong pagdisiplin, dili mi magkausa ang duwa kay naman siya sa lain nga balay napud ko sa lahi. So pag maadto siya dito in a week anhi siya nako for 3 days ato na po siya dadaniya inga na sa una nga kuan na mo, pero sa karon kay sick man siya, so na siya namo unya kana galisod ug adjust ang bata. Thank you for joining us in this episode. The discussion around divorce in the Philippines is complex, touching on legal, cultural, and personal beliefs. I hope this episode gave you insight into a different perspective on this topic. If you found this episode meaningful, don't forget to like, share, and subscribe for more stories that are challenging and inspiring. See you in the next episode.